Tatlong araw na ikinulong ang radio reporter sa Camarines Sur dahil lang sa pagtingin ng blotter record. Depensa ng mga pulis, bawal daw kasi yan. Pero iba naman ang sabi ng mismong PNP chief. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Masama ang loob ng 55 years old na si Jose Rizal Pajares, reporter sa radyo sa Camarines Sur. Inaresto at kinulong siya ng Iriga City Police dahil sa pagbuklat ng blotter records. Yan ay kahit wala silang anumang warrant laban sa kanya. Yan sabi niya, nagbabiolate raw ako ng Data Privacy Act. Tapos yun, pinailan ako ng kaso. Diretso kulong na, sir. Nakulong po ako ng 3 araw. Kwento ni Pajares, mag-alas 9 ng umaga nitong August 2 na magtungo siya sa Iriga City Police Station para maghanap ng istorya. Pagpasok, nagpaalam daw siya sa duty officer para tignan ang blotter records. Sagot daw sa kanya, magpaalam muna. Pero dahil nagsabi na siya sa duty officer, akala niya ay okay na kaya hinawakan na niya at binuklat ang records. Pagkatapos, bigla siya nilapitan ng hepe ng istasyon na si Police Lieutenant Colonel Ralph Oida. Sabay sabing bawal daw ang kanyang ginagawa, saka siya pinusasan at ikinulong. Dagdag pa niya, matagal na niya itong gawi sa mga police station. Hindi ko nga po matanggap kung bakit nagkaganon kasi may bago na, ang sabi nila may bago na silang policy. So hindi ko naman po alam. Humingi po ako ng sorry 2 beses. Sabi ko sorry, pasensya na po sir. Hindi ko po alam na may bago na palang policy dito. Yun, sinuluyan ako. Sa press release naman ng Iriga City Police, sinabi nilang nilabag ni Pajares ang Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012. Wala raw pahintulot ng mga pulis ang ginawang pagkuha at pagbulat-lat ni Pajares sa police blotter ng istasyon. Bagamat itinuturing na public documents ang police blotter, confidential pa rin daw ito. Lalo na ang mga impormasyon ay tungkol sa isang kaso o mga detalye sa isang krimen. Yan yung sinasabi ng pulis ha. Ito daw yung data privacy. Pero iba ang sinasabi ho ng ating PNP chief. Sabi ko nga buti pa itong PNP chief natin eh. Talagang kakaiba rin eh. Iba yung sinasabi na pwede ho kasi ang blatter eh hindi pa naman po yan yung eksaktong yung kaso eh. Hindi pa naman po yan eh, 'di ba? Ang alam ko, blatter lang yung ano sinabi mo, ano yung ni-report mo doon sa pulis. So pwede yan tignan ng isang reporter na sabi nga ng mga media, gawain na naman ng mga media yan. Papaalam nila, tapos ipinapakita sa kanila. Para eksakto yung mga pangalan na i-report nila. Importante kasi yun. Baka mamaya magkamali ng report, iba yung pangalan, iba pala yung inireklamo, iba pala yung binlater, kailangan nilang basahin. Kaya sinusulat, pinapakita. Pero ipinapaalam. That's the key point dito. Tungkol sa isang kaso o mga detalye sa isang krimen. Bagay na tinabla ng kapisanan ng mga broadcaster Camarines Sur Chapter. Dahil unang-una, nagpaalam si Pajares sa duty officer ng istasyon. Unang beses din daw na may nakulong na mamamahayag dahil sa pagtingin sa blotter. Wala po bang kaming nakikita nilabag sa Data Privacy Act. Ang tinutuunan ng pulis, hindi daw po nagpaalam. Hindi daw, nabastos daw po. Ang National Union of Journalists Imposible o kasing sa tingin ko imposibleng hindi magpaalam yun. Ano yun, nasa desk ng pulis, tas biglang, kinuha. Para naman posible ata yun. I mean, nasa desk ng pulis yun hawak ng pulis yun. Usually pa nga, nakatago yun Alam naman bigla niyang pinitik. Parang medyo malabo naman yun. of the Philippines naman, giniit na hindi sakop ng Data Privacy Act ang personal na impormasyong gagamitin sa pagbabalita. Si PNP Chief General Benjamin Acorda naman, wala rin daw nakitang paglabag. Public documents naman anya ang blotter at pwede rin makita online. That can be accessed, especially those who have concern, lalo yung mga nagpapa-extract. Pero sa atin kasi ngayon may e-blatter na First time ko marinig yan. Baka let me dig deeper to it kung ano yung violation, what kind of... Kaya alam mo maganda dito, ito talaga, hindi dahil sa nakilala ko ito Pero nakita ko kasi yung sincerity nitong mama na ito na doon siya tatama. Instead na kampihan niya yung kabaro niya, tandaan niyo ang involved dito yung mismong head ng station na yun.
Instead niya kinampihan yung kabaro niya, sabi niya, hindi, normal naman na talagang tinitingnan ng blatter. May e-blatter pa nga tayo kung saan makikita ng lahat ng taong gusto maka-access eh. Kasi kailangan mo makita ano ba yung nangyari. Hindi pa naman yan yung demanda eh. Hindi pa naman yan yung sinumpaang salaysay na, alam mo yun, na isinagmit, na kasama yung lawyer. Hindi pa naman yan yun. Eh, yan pa lang eh parang, di ba kunwari meron kang pangyayari. O, ipa-blatter mo yan para at least next time, kung merong mangyari, at least na i-blatter mo na. So, good thing na ganito ang ating PNP chief. Crime, parang baka may ibang dahilan yan for being imprisoned. But just be looking at it, I don't know if it's not a crime. Sa ngayon, nirelieve na si Ralph Oida habang gumugulong pa ang investigasyon. Pansamantala naman Kawawan. Alam mo sa dami ng medyo nating pulis, nare-relieve, di kaya maubos ang pulis natin. Diba? Kawawa naman din. Sana lang din. Hindi ko alam kung hindi ba sila na-orient o meron silang tinatago. Bakit ganun, di ba? Sana masabihan uli, mabigyan ng mga memo yung mga presinto natin para alam ang gagawin. nakalaya si Pajares matapos makapagpiyansa. Nagbabalita mula Sabi nito isa, yan ang result pag hindi nakikinig sa police schooling. Di, alam mo, may nakita ako meron kasi akong kakilala na police na meron siyang pinanunood. Nung tiningnan ko, ano yun? May parang police schooling sa YouTube. Kung ano yung mga protocol. Nakakatuwa kasi sabi ko, galing din At least meron ng ganyan para sa mga pulis. Kasi alam mo, importante yan eh. Minsan, alam mo yun, parang hindi naman yan eh. It's the same thing sa atin, di ba? Na tao, na ordinaryong, minsan nakakalimutan natin yung mga napag-aralan natin nung high school tayo, o yung college tayo. Hindi naman ibig sabihin masama kang tao, nakalimutan mo. Hindi, kaya maganda nga ngayon. At least may mga YouTube na makakatulong. Pero yun nga lang, alamin mo kung legit. Kasi baka mamaya nagtuturo, parang yung abogadong sintu-sinto, di ba? Delikado. Hindi, pag yung abogado sintu-sinto, alam mo, eto gusto nyo malaman ng isang abogadong matino? Kahit pa paano, ito ang isang indikasyon ng isang abogadong matino. Objective siya. Ang issue niya ay yung issue, hindi yung tao. Ang dinidiscuss niya, yung case, not particular kung sino yung tao. Pagka ang idinidiscuss, nagiging political na, kita niyo yung mga abogado nagiging political. Tingnan nyo, anyari. Di ba? Sinto-sinto. Ayoko na magbanggit kung sino yun. O, di ba? Pag ang abogado na politika na, may problema na tayo dyan. O. Kaya nga itong abogadong to, hindi ko napapangalanan, he's not worth mentioning. Sinto-sinto Dati ang dinidiscuss naman niya, yung talagang nagtuturo siya Ngayon hindi na, political na. Ang mga binabanatan niya kasi, siguro nakita niya, malaki kita pagka si Tulpo. O hanap na ngayon siya ng iba mga babanatan para mas malaki kita. Sinto-sinto